Kumusta sa lahat? Bilang paggunita sa buwan ng kasaysayan ng mga itim sa Estados Unidos, tatalakayin natin ang buhay ng ilang makasaysayang Aprikanong-Amerikano na baka hindi nyo pa kilala. Kahanga-hanga ang kanilang mga buhay at mula sa nakakagulat hanggang sa nakaka-inspire. Ngunit sa pangkalahatan, hindi sila nabibigyan ng pansin na yon. Sama kayo sa pagtuklas ng kanilang nakalimutang buhay. Para sa ating unang kwento, babalik tayo sa huling bahagi ng ika-17 siglo sa Philadelphia. Si Alice ng Dunks Ferry, na kilala rin bilang Matandang Alice at Itim na Alice, ay ipinanganak bilang alipin sa bagong tatag na bayan ng Philadelphia sa Pennsylvania sa gitnang kolonya ng British North America noong bandang 1686. Ang kanyang mga magulang ay alipin na mula Barbados sa Caribbean at dinala sa Amerika. Di malinaw kung doon sila ipinanganak o sa Africa at dinala bilang alipin sa Atlantic noong bata pa sila. Si Alice ay ipinanganak ilang taon lamang matapos maitayo ang Philadelphia noong 1600 at 82 at naalala niya na lumaki siya roon. Noong panahong tinatawag na ilang ang rehiyon, ang mga Indian na naninirahan doon ay nangangaso sa kagubatan. Habang gumagala ang mga pantera, lobo at ibang mababangis na hayop sa paligid ng mga wigwam at kubo nila. Si Alice ay kabilang sa ilan na hindi pinalad sa Pennsylvania na hindi naman pangunahing estado ng mga may-ari ng alipin. Ang pagkalipin ay unti-unting umunlad sa mga kolonya ng Britanya sa Hilagang Amerika noong ika-17 siglo nagsimula noong huling 1600 at 10 sat at 1600 at 20 sat bilang indentured servitude o sa pilitang paglilingkod, kung saan dinala at pinilit magtrabaho ang mga Aprikano ng ilang taon. Sa huli, kadalasan silang pinalalaya at binibigyan ng sariling lupa sa gilid ng mga kolonya. Katulad na kasunduan ang ipinatupad sa mga Irish sa mga kolonya tulad ng Virginia, kung saan marami ang naghirap bilang indentured servant sa loob ng maraming taon. Gayunpaman sa mga Aprikano sa Hilagang Amerika, lalong sumama ang kanilang kalagayan sa paglipas ng panahon. Pagsapit ng huling ika-17 siglo nang ipinanganak si Alice, naipatupad na ang mga batas na lumikha ng chattel at plantation slavery na naging bahagi ng maagang kasaysayan ng Amerika. Iba naman ang sitwasyon sa Pennsylvania. Itinatag ang kolonya na ito noong unang bahagi ng dekada 80 ng 17 siglo ni William Penn, isang English Quaker na nakatanggap ng lupa mula kay Haring Charles II ng Inglaterra bilang kabayaran sa malaking utang ng korona sa kanyang yumaong ama. Sa loob ng susunod na 25 taon, pinayabong ni William ang Philadelphia at ang mga karatig na lugar bilang isang kanlungan para sa mga relihiyosong tumututol tulad ng mga Quaker, Baptist at Moravian na nakaranas ng pag-uusig sa Europa. Umabot din ang diwang pagpaparaya sa mga inalipin. Kalaunan, ang mga Quaker ang naging pangunahing puwersa sa kilusang abolition sa mga kolonya at Britanya kasama si William Wilberforce, pinuno ng abolition sa Inglaterra at isang Quaker din. Dahil dito, mas kaunti ang bilang ng inaliping tao sa Pennsylvania kumpara sa mga kolonyang tulad ng Virginia at Carolina. Mas maganda kadalasan ang trato sa 5 o 6,000 alipin sa Pennsylvania kaysa sa mga alipin sa mga plantasyon ng tabako at bulak sa timog. Nakaapekto ito sa buhay ni Alice at, gaya na makikita natin, konektado ang kanyang karanasan sa mga personalidad tulad ni William Penn noong kabataan niya. Noong 10 taon si Alice, kinuha siya mula Philadelphia at dinala sa Dunks Ferry. Ito ay matatagpuan hindi kalayuan sa Philadelphia, sa lugar kung saan naroon na ngayon ang Neshaminy State Park sa Bucks County sa Philadelphia. Mula rito, kita mo agad ang skyline ng Philadelphia, kaya hindi talaga nalayo si Alice sa lumalaking bayan. Lumipat siya upang maging tagapamahala ng ferry sa Dunks, na itinatag noong 1675 para magatid ng mga biyahero sa Delaware River. Dito, inalipin siya ni Samuel Carpenter at inatasang mangolekta ng bayad sa mga taong gustong sumakay sa ferry na kinakailangang magbayad para makatawid sa ilog. Guguguling niya ang susunod na 40 taon sa pagtatrabaho sa Dunks Ferry. Ang dahilan kung bakit marami tayong nalalaman tungkol sa buhay ni Alice ay pangunahing dahil ang kanyang kwento ay ikinuwento agad pagkatapos ng kanyang kamatayan ni Isaiah Thomas. Siya ang nagtatag ng American Antiquarian Society noong 1812 at 1 ring mamamahayag at manunulat. May kakaibang karangalan din siya
dahil siya ang unang nagbasa ng Deklarasyon ng Kalayaan sa Massachusetts noong 1776 matapos itong pagtibayin ng ikalawang Continental Congress sa Philadelphia. Noong 1804 inilathala ni Thomas ang isang aklat na pinamagatang Eccentric Biography o Memoirs of Remarkable Female Characters, Ancient and Modern at TBP na may mga larawan. Koleksyon nito ng halos 100 maikling talambuhay ng mga kawili-wiling babae, kabilang ang mga lider at maharlika noong ika-18 siglo tulad ni Catherine the Great ng Russia at ang pilosopo at maagang feministang si Mary Astor. Gayunpaman, ang unang tala sa aklat ni Tomas ay tungkol kay Alice ng Dunks Ferry. Nakausap ni Tomas ang mga nakakakilala kay Alice sa mga huling taon ng buhay ni Alice at nagbigay siya ng mahalagang salaysay tungkol sa kanya. Kay Tomas natin nalaman na kilala ni Alice ang maraming mahahalagang personalidad sa maagang kasaysayan ng Pennsylvania at binanggit niya na naalala niya si William Penn, ang may-ari ng Pennsylvania, si Thomas Story, James Logan at ilang iba pang kilalang tao noong panahong yon. Si Penn ang nagtatag ng kolonya at namuno hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1718 pagkatapos ay ang pamilya niya ang namahala. Si Thomas Story, isang kilalang at kontrobersyal na Quaker, ay bumalik sa Europa mula Pennsylvania at ilang beses naaresto sa Inglaterra at Irlanda dahil sa kanyang relihiyosong pangangaral. Si Logan, isang Scots-Irish, ay naging alkalde ng Philadelphia. Noong 1737 nilagdaan niya ang walking purchase kasama ang mga Lenape Indian na nagbigay daan sa paglawak ng kolonya ng Pennsylvania pakanluran. Sa wakas, ang nang-alipin kay Alice sa Dunks Ferry na si Samuel Carpenter ay matalik na kaibigan ni William Penn at siya ang unang ingat-yaman ng kolonya ng Pennsylvania. Kapansin-pansin, madalas siyang nakatala na tumututol sa institusyon ng pagkaalipin, ngunit malinaw na taliwas ito sa kanyang pagmamay-ari kay Alice. Ipinapahiwatig nito na marahil ay hindi kasing lupit ang kalagayan ng pagkaalipin ni Alice kumpara sa mga kapwa niya alipin sa mga plantasyon sa Timog. Bukod dito, si Alice na mahigit 100 taon ng edad ay nasaksihan ang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Amerika. Kasama rito ang 7 taong digmaan laban sa mga Pranses at mga kaalyadong katutubong Amerikano mula 1756 hanggang 1763 sinundan ng Rebolusyong Amerikano noong 1770-6 ang pagsilang ng Estados Unidos at ang unang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Dahil dito, marami siyang kwentong kawili-wiling ibahagi sa iba nang siya'y tumanda na. Sa kabutihang palad, masayang ikinuwento ni Alice ang mga karanasang nasaksihan at taong nakilala niya, kaya nakilala siya bilang isa sa mga unang oral historian ng Amerika. Sa mga dekada ng kanyang pagtatrabaho sa Dunks Ferry, kilala si Alice sa pakikipagkwentuhan sa mga pasaherong naghihintay tungkol sa kasaysayan ng Pennsylvania at pinasaya niya sila sa mga kwento tungkol kay William Penn at sa kanyang mga kasama, pati na rin sa maagang kasaysayan ng kolonya. Hindi marunong magbasa at magsulat si Alice, kaya hindi niya maisulat o mabasa ang kanyang mga alaala sa Philadelphia at Pennsylvania, pero kilala siyang may mahusay na memorya at matalino. Halimbawa, sa mga huling taon ng kanyang buhay, noong siya ay napakatanda na, kahit sa pamantayang ngayon, ayon kay Isaias Tomas, kaya niyang ituro kung paano nagbago ang Philadelphia bilang isang lungsod tuwing binibisita niya ito. Ipinapakita niya sa mga tao ang kinaroroonan ng simbahan at ibang gusali, 1 siglo na ang nakalipas, pati ang mga nawala at nanatili noon. Kaunti lang ang nagduda sa kanyang mga kwento at kilala siyang namumuhay ng tapat at mahinahon. Malinaw, based sa paraan ng pagsulat ni Tomas tungkol sa kanya, si Alice ay naging isang tampok na bahagi ng buhay sa Pennsylvania pagsapit ng huling bahagi ng ika-18 siglo kung saan ang mga tao mula sa malalayong lugar ay naglalakbay upang marinig ang kanyang napakadetalyado at masaganang mga kwento tungkol sa unang panahon ng kolonya. Hindi ginugol ni Alice ang buong haba ng kanyang buhay bilang alipin. Matapos ang 40 taon na pagtatrabaho sa Dunks Ferry na noon ay nasa 50 DS na siya, pinalaya siya mula sa trabaho roon. Hindi malinaw kung ibig sabihin nito ay binigyan siya ng kalayaan o kung pinayagan lang siyang magretiro. Ano man ang kaso, mukhang ang kalagayan niya pagkatapos ng 1740 ay katulad na ng isang malayang babae. Noong 1780 sumunod ang Pennsylvania sa Vermont at naging ikalawang bahagi ng Estados Unidos na nag-abolish ng pagkaalipin. Kaya namatay si Alice bilang isang malayang babae.
Namuhay siya ng mahabang buhay sa pagre-retiro at umabot siya ng tinatayang 116 na taon. Isang mahabang buhay na tila totoo batay sa mga napatunayang ulat na siya ay nasa Pennsylvania noong mga unang taon ng kolonya at kilala niya si William Penn, isang lalaking namatay noong 1718. Ginugol niya ang huling taon bilang oral historian at abala sa iba't ibang gawain. Napakarelihiyosa niya, pinababasa niya sa ibang Biblia at dumadalo sa simbahan sakay ng kabayo kahit nung nasa edad 90 na umano siya. Mahilig siyang mangisda, madalas magsagwan sa gitna ng ilog Delaware kahit matanda na at bihirang umuwi nang walang huli. Mukhang nagtayo pa si Alice ng negosyo ng pagbebenta ng inasna na isda o shad sa kanyang pagtanda. Habang tumatanda siya, humihina ang kalusugan niya. Noong dekada 1700 at 80 lumabo ang kanyang paningin hanggang tuluyan siyang nabulag. Ang pahayag ni Isaiah Thomas na milagrosong bumalik ang kanyang paningin sa edad na 102 ay tila mahirap paniwalaan. Ikinuwento rin niya na bago siya namatay, pumuti lahat ng kanyang buhok at nalaglag ang huling ngipin niya sa edad na 116. Kahit mahina na ang katawan, kilala siyang bumibisita sa Philadelphia kahit nanirahan siya sa Bristol, Pennsylvania, hilagang silangan ng Philadelphia sa tabi ng ilog Delaware sa huling mga taon niya. Namatay siya doon sa hindi tiyak na petsa noong 1800 at tinatayang siya ay 116 na taong gulang. Kung totoo ito, mapapabilang siya sa 30 pinakamatatandang tao na nabuhay kailanman at malamang siya ang pinakamatandang tao sa mundo noong panahong yon. Sa ngayon, muling binubuo ang kanyang kwento mula sa iba't ibang archive at may plaque sa Dunks Ferry bilang pagkilala ng tawiran sa ilog na pinamahalaan ni Alice ng mahigit 40 taon ay minsang naroon. Susunod, tutungo tayo sa hilagang kanluran ng Amerika kung saan naglalakbay noon ng dekada 1830 ang sinasabing wet nurse ni George Washington. Noong taglagas at simula ng taglamig, 1835 naging usap-usapan sa New England at New York si Joyce Heth. Si Heth ang tampok sa exhibit na nilibot sa Massachusetts, Connecticut at iba pang estado. Pinamunuan ito ni Phineas Taylor Barnum, isang lalaki sa kalagitnaan ng 20s na noon ay halos di pa kilala, ngunit kalaunan ay makikilala bilang Pete. Si Barnum, ang pinakamagaling na showman sa mundo. Mas simple ang palabas ni Barnum noong 1835 kaysa sa mga teatro at sirko na pinamahalaan niya kalaunan. Sa unang pagsubok, isa lang ang exhibit niya, isang matandang babaeng si Joyce Heth. Hindi man ito kapanapanabik, ngunit mukhang matanda na talaga si Heth. Sa katunayan, sobrang tanda na ni Heth na sinabi niyang siya raw ang naging wet nurse ni George Washington, ang dakilang bayani ng digmaang revolusyonaryo ng Amerika at ang unang pangulo ng Estados Unidos. Ang mga bumisita kay Heth sa New England noong taglagas at umpisa ng taglamig. Ang mga nakakita sa kanyang unang pagpapakita sa Nibbles Garden sa New York City, ilang linggo bago, ay namangha sa kanyang mga kwento tungkol kay maliit na Georgie at kung paano niya ito inalagaan sa Virginia 1 siglo na ang nakalipas. Para mailagay ito sa tamang pananaw, ipinanganak si George Washington sa Virginia noong tagsibol ng 1732 taon bago simula ni Barnum na ipakita si Heth. Dahil karaniwan, ang mga wet nurse ay mga babaeng nasa pagitan ng 20 at 40 taong gulang, kung paniniwalaan ang mga sinasabi ni Barnum, dapat ay lampas 120 taong gulang na si Heth noon. Ngunit sa kung anong dahilan, lalo pang pinalala ni Barnum ang kwento sa pagsasabing ipinanganak si Heth noong 1674 at siya ay 161 taong gulang na. Medyo kakaiba ang pahayag na ito dahil kung totoo, nasa huling bahagi na ng 50 taon si Heth nung siya ay naging wet nurse ni Washington. Baka inisip ni Barnum na mas dadami ang manonood dahil sa numerong iyon. Sa anumang kaso, nagdulot ito ng pagdududa sa marami sa kanyang pahayag. Si Heth ay mabilis naging sensasyon, ipinakilalang pinakakamangha-mangha at kawili-wiling pambihira sa mundo. Isa na dating alipin ni Augustine Washington, ama ni George, at siyang nagalaga sa ama ng bansa mula 1730 hanggang 1740. At sa loob ng ilang panahon, kumita ng malaki si Barnum at nakakuha ng maraming atensyon mula sa media sa pagpapakita sa kanya, ngunit ito ay hindi nagtagal.
Noong ikalabinsyam ng Pebrero, 1836 matapos lamang ang ilang buwang pagiging sentro ng balita, namatay si Heath sa lungsod ng New York. Ang pagkamatay ni Heath ay nagpatunay na nagsisinungaling si Barnum tungkol sa kanyang pinagmulan, ngunit nagbukas din ito ng oportunidad sa kanyang showman na karera. Habang patay na nakahandusay ang matandang yaya, napasya si Barnum na pagkakitaan ang kasikatan nitong nakaraang taon. Dahil dito, kumuha siya ng isang doktor na nagdang-alang David L. Rogers upang magsagawa ng autopsy sa kanyang katawan para mapatunayan na siya nga ay mahigit 100 taon na ang edad. Gayunpaman, hindi kinumpirma ni Rogers ang mga kakaibang pahayag ni Barnum. Sa halip, iginiit niya na siya ay isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 70 o unang bahagi ng kanyang 80 at hindi ang kakaibang sentenaryo na sinasabi ni Barnum. Bagaman ang otopsya at ang atensyong nakuha nito mula sa publiko ay maaring sumira kay Barnum, siya ay isang taong nauunawaan ng ideya na walang masamang uri ng publisidad. Nakapukaw na siya ng interes ng publiko sa pamamagitan ng paniningil ng halos 15,000 manonood ng kalahating dolyar na isang malaking halaga noon para dumalo sa autopsya noong ikalabinsyam ng Pebrero, 1836. Matapos nito, patuloy niyang pinukaw ang interes ng publiko sa pagkalat ng kakaibang kwento. Na si Rogers ay talagang nagsagawa ng autopsya sa isang ganap na ibang tao at si Heath ay buhay pa, maayos at naglilibot sa Europa. Hindi nagsawa ang Penny na pahayagan dito at gaya ng makikita mo, nakatulong ito sa paglunsad ng karera ni Barnum. Pero ang malungkot na katotohanan ay patay na si Joyce Heath. Ipinakita ng kanyang autopsy na malamang ipinanganak siya noong dekada 1750 nung nagsisimula pa lang maging adulto si Washington. Kaya kung hindi si Joyce Heath ang sinasabi ni Barnum na siya, sino nga ba talaga siya? Ang totoo, kakaunti lang ang alam natin tungkol sa tunay na Joyce Heath, pero may sapat na ebidensya para mabuo ang ilang mahalagang detalye tungkol sa kanyang buhay. Tila ipinanganak siya bandang dekada 1750. Hindi tiyak kung saan siya ipinanganak, bagamat halos sigurado tayong hindi totoo ang sinasabing noon na siya ay nagmula sa isla ng Madagascar sa tapat ng baybayin ng Silangang Aprika. Sa halip, mas malamang nga nagmula siya sa isang pamilyang alipin sa isa sa mga estado sa Timog at ang Virginia, mga Carolina o Georgia ang pinakamalamang na lugar. Dahil sa panahon ng kanyang kapanganakan, wala namang anumang tala na nag-uugnay sa kanya sa ari-arian ng Washington sa Mount Vernon. Lumabas lang ang mahahalagang tala tungkol sa kanya noong matanda na siya at inalipin sa Kentucky. Noong unang bahagi ng taong 1835, nakuha ni Barnum ang impormasyon tungkol sa kanya mula kay R.W. Lindsay, isang showman sa Kentucky. Pagkatapos ay pinuntahan niya ito at nadatna ng isang napakatandang babae na lubos ng bulag, may makapal na uban, maliit ang pangangatawan, mga kuko na kahawig ng mga kuko ng ibong mandaragit at isang muka na puno ng kulubot at tanda. Ang pinakakapansin-pansin kay Heath na halos tiyak na dumaranas ng malubang senilidad at pagkawala ng alaala dahil napakadaldal niya at mahilig magkwento sa mga bisita tungkol sa pag-aalaga niya kay munting Georgie. Bukas pa rin sa diskusyon kung sino si Georgie, ngunit agad nag-organisa si Barnum para upahan si Heath dahil bawal para sa kanya ang bumili ng alipin sa malalayang hilagang estado pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 1830. Bumawa rin siya ng pekeng kasulatan ng bentahan na di umano'y mula pa noong ika-18 siglo na nag-uugnay kay Heath sa pamilya Washington. Dahil doon, nagtungo si Barnum sa New York upang ipakita ang tinawag niyang tagapagpasusong yaya ni George Washington. Kapag sinuri natin ang mga pangyayari noong 1835 at isinasaalang-alang kung sino talaga si Joyce Heath, napakalinaw kung gaano kasama ang ginawa ni Barnum sa pagtatangkang ipakita siya sa mundo bilang 161 taong gulang na wet nurse ni George Washington. Hindi lang niya ginawang palabas ang matandang aliping babae na ito para kumita ng pera, kundi labis din niya itong pinagod sa trabaho. Noong 1835, ipinakita ni Barnum ang bulag na 80 taong gulang na ito 6 na araw bawat linggo, mahigit 12 oras kada araw.
Maaring kamayan ng mga tao siya, kunin ang kanyang pulso at hawakan siya basta't naaangkop, na para bang tinatrato siyang parang hayop. Tumagal ito ng mga 7 o 8 buwan at kinubra niya lahat ng kita na pinaniniwala ang umabot na higit sa $15,000, isang malaking halaga noon na katumbas ng humigit kumulang $50,000 na yon. Nilalabag din ni Barnum ang mga patakaran ng pagmamay-ari ng alipin noong panahon na yon sa pamamagitan ng pag-upa kay Hef mula sa kanyang may-ari sa Kentucky, isang estado na umiiral pa ang pagkaalipin, at dinadala siya sa mga malalayang estado sa Hilaga kung saan labag sa batas ang pagkaalipin. Ngunit sa totoo lang, binili na niya si Het at ilegal siyang naglalakbay sa paligid ng New York at New England kasama ang isang alipin. May usap ng dagdag na pang-aabuso. Halimbawa, may kwento na nilasing ni Barnum si Het at ipinabunot pa ang natitira niyang ngipin para magmukhang mas totoong 161 taong gulang kahit ano pa itsura ng ganoong edad. Hindi tiyak kung totoo ang kwento at posible ring wala talagang ngiipin si Het nang una silang magkita. Ipinapakita ng pagkakabuo ng ganitong kwento kung gaano kaepektibong inabuso ni Barnum ang matatandang babaeng di na kayang alagaan ang sarili. Marami ring sinisisi si Barnum sa pagkamatay ni Het dahil sa sobrang hirap ng schedule na naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Gaano man kalupit ang naging pagtrato ni Barnum kay Joyce Het, walang duda na ang buong pangyayaring ito ang nagpasimula ng kanyang karera. Pagkatapos ng autopsy kay Het, itinayo niya agad ang Barnum's Grand Scientific and Musical Theater. Nagkaroon lamang ito ng limitadong tagumpay dahil sa panik ng 1,837. Pagbagsak sa pananalapi na nagdulot ng pagbagal ng ekonomiya noong huling bahagi ng 1930. Pero nang nagkaroon muli ng pera ang mga tao, noong unang bahagi ng 1840, dumagsa sila ng marami. Sa pinakabagong negosyo ni Barnum, ang American Museum ni Scudder, isang lugar kung saan ipinapakita ni Barnum ang iba't ibang tao na may mga tinuturing noon na pisikal na kakaibahan. Mga duwende, mga albino, mga may higantismo at iba pang mga kondisyon. Simula ito ng mahabang karera ng lalaking naging pinakadakilang showman sa mundo at nagtatag ng Barnum at Bailey Circus na halos yumaman sa pagsasamantala sa mga kapuspalad tulad ni Joyce Het na siyang simula ng lahat noong kalagitnaan ng 1,830 ses. Nakakatuwa na hanggang ngayon ay pinapalakas pa rin ang reputasyon ni Barnum, lalo na dahil sa pelikulang The Greatest Showman noong 2017 na hindi binanggit ang mga di kanais-nais na bahagi ng kanyang buhay at pagkatao. Matapos ang autopsy, inilibing si Joyce Het sa bayan ni Barnum, Bethel, Connecticut. Sinabi niyang may paggalang niyang ginawa ito, ngunit di nito pinansin ang lahat ng dating niyang ginawa. Sa mga sumunod na taon, naging matatag na abolitionista si Barnum at ikinahiya niya ang pagsasamantala kay Het. Maikli niyang isinulat ito sa kanyang alaala noong 1869 na ipinahayag na ang pinaka hindi karapat-dapat sa lahat ng aking mga pagsisikap sa larangan ng palabas ay ang siyang nagpakilala sa akin sa negosyo. Dagdag pa niya, ito ay isang plano na hindi ko mismo naisip, isang bagay na matagal nang ipinapakita sa publiko at may napakaraming patunay. Dahil sa pagiging totoo nito, nung panahon na nakuha ko ito, tapat kong pinaniwalaan na ito ay tunay. Malaki ang pagmamaliit ni Barnum sa paglilibot kay Het at iniwasan niyang pag-usapan ang detalye ng autopsy, tinutukoy lang ito bilang madilim at misteryosong paksa. Ngayon, muling nabawi ang kanyang alaala mula sa pagiging isang kakaibang bagay lamang na ginamit ni Barnum para buuin ang kanyang karera. Binibigyang diin ni Harriet A. Washington sa Medical Apartheid kung paano nanatiling laganap ang medical na eksperimento sa mga Aprikanong Amerikano noong ika-19 na siglo sa Amerika kahit patapos na ang panahon ng pagkaalipin. Pag-aaral ni Benjamin Rees sa ugnayan ng lahi noong ika-19 na siglo. Ipinakita ng industriya ng libangan sa Estados Unidos kung paano naging biktima si Hef ng isang lalaki na madalas ipinaddiriwang bilang pinakadakilang showman ng kanyang panahon. Ang ikatlong kwentong ito ay talagang trahedya, ngunit tunay na nagbibigay inspirasyon.
Ang babaeng dating alipin ay nilabanan ang pagsubok at naging kilalang abolisyonista at aktivista para sa karapatang sibil ng mga Aprikanong Amerikano at kababaihan. Si Isabella Baumfree, kilala bilang Sojourner Truth, ay ipinanganak noong mga 1777, ngunit hindi tiyak ang eksaktong petsa. Ito ay dahil hindi naitala ang petsa ng kapanganakan ni Truth na karaniwan sa mga batang ipinanganak bilang alipin. Ang batang Isabella ay ipinanganak bilang alipin sa Swarthkill, New York bilang ika-10 sa 12 magkakapatid. Ang kanyang amang si James ay isang alipin na binihag sa Ngayay, Ghana at ang ina niya ay anak ng mga aliping mula Guinea. Ang pamilya Baumfree ay pag-aari ni Colonel Hardenberg na bumili sa mga magulang ni Truth mula sa mga mangalakal ng alipin at pinanatili silang lahat sa kanyang lupain sa Swarthkill, New York. Nang namatay si Colonel Hardenberg noong 18 o 6, si Truth na 9 na taong gulang ay ipinagbili sa isang subasta kay John Neely malapit sa Kingston, New York. Hanggang sa panahong iyon, Dutch lang ang sinasalita ni Truth dahil ang Swarthkill, New York ay pagmamay-ari ng mga Dutch. Inilarawan si John Neely bilang malupit at marahas at sinabi ni Truth kalaunan kung paano siya binubugbog araw-araw. Noong 18 o 8, ibinenta siya ni Neely ng $105 kay Martin Shriver, may-ari ng tavern sa Port Ewen, New York. Pakalipas ng 18 buwan kay Martinus, ipinagbili niya si Truth noong 18-10 kay John Dumont ng West Park, New York. Ginugol ni Truth ang malaking bahagi ng kanyang pagdadalaga sa piling ni Dumont na sexual na mapang-abuso at ng ikalawang asawa nito. Ang mga taon na siya ay inalipin ni Dumont ay labis na hindi kaaya-aya. Ang patuloy na sexual na pang-aabuso na dinanas ni Truth sa kamay ni Dumont ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ni Truth at ng asawa ni Dumont na lalo pang nagpahirap sa kanyang buhay. Noong 1818 taong gulang si Truth nang umibig siya kay Robert, isang alipin mula sa kalapit na bukirin. Gayunpaman, ipinagbawa ng amo ni Robert ang relasyon nila dahil ayaw niyang magkaanak si Robert kay Truth. Dahil hindi pag-aari ng amo ni Robert si Truth, hindi rin niya pag-aari ang mga anak na maaring ipanganak nito. Hindi alintana ang babala ng amo ni Robert, patuloy pa rin siyang palihim na nakikipagkita kay Truth. Gayunpaman, isang araw na puno ng kapalaran, nahuli ng amo ni Robert ang magkasintahan na magkasama at marahas siyang binugbog. Tumigil lamang ang karahasan na makialam si Dumont. Nakakalungkot, mula noon hindi na nakita ni Truth si Robert. Hindi tiyak ang nangyari sa kanya matapos ang insidente, ngunit iniisip na namatay siya ilang taon pagkatapos nito. Ang traumatic na karanasang ito ay gumambala kay Truth hanggang sa huli ng kanyang buhay. Habang bata pa si Truth, nanganak siya ng 2 anak, sina James at Diana. Sa kasamaang palad, namatay si James noong siya ay bata pa. Samantala, si Diana na isinilang noong 1815 ay anak ng panggagahasa ng kanyang amo sa kanya. Mga 2 taon matapos iyon, pinilit ni Dumont si Truth na pakasalan ng isang mas matandang aliping lalaki na si Tomas na nagkaroon siya ng 3 anak, sina Pedro, Elizabeth at Sofia. Noong 1779, nagsimulang magpatupad ng batas ang estado ng New York para sa abolisyon ng pagkaalipin. Sa kabila nito, ang tunay na paglaya ng mga inalipin sa New York ay hindi paganap hanggang ika-4 ng Hulyo, 1827. Sa puntong ito, nangako ang amo ni Truth na bibigyan siya ng kalayaan 1 taon bago ang pagpapalaya ng estado noong 1826. Pero kung siya lamang ay magandang pagganap at tapat. Gayunpaman, nagpasya si Dumont na huwag ituloy ito at iginiit na ang pinsala sa kamay ni Truth ang nagdulot ng pagbaba ng kanyang produktibo. Ngayon na malapit ng mag-30 taong gulang, nagalit si Truth dahil dito, ngunit sa ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa pagtatrabaho. Noong huling bahagi ng 1826, matagumpay na nakatakas si Truth patungo sa kalayaan kasama ang kanyang munting anak na si Sofia. Gayunpaman, napilitan siyang iwan ang iba pa niyang mga anak dahil sila ay nanatiling pag-aari pa rin ng kanilang mga amo at hindi pa legal na pinalaya sa kautusan ng pagpapalaya ng 1827.
Hindi nagtagal matapos makamit ang bagong kalayaan, nalaman ni Truth na ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Peter ay illegal na ipinagbili ni Dumont sa isa pang may-ari ng alipin sa Alabama at labis na inaabuso ng mga taong nang aalipin sa kanya. Dinalan niya ang isyung ito sa korte at noong 1828 matapos ang ilang buwang paglilitis, nagawa niyang maibalik sa kanya ang kanyang anak. Sa pagsampa ng kaso, nading isa si Sojourner Truth sa unang itim na babae na nanalo laban sa puting lalaki. Upang magsimula ng bagong buhay, lumipat si Truth at anak niyang si Peter sa lungsod ng New York noong 1829 at nagtrabaho siyang tagalinis ng bahay para kay Elijah Pearson, isang Kristiyanong ebanghelista. Pagkatapos noong 1832, nakilala niya si Robert Matthews at nagtrabaho siya bilang tagalinis ng bahay kasama ito sa Matthews Kingdom Communal Colony. Habang kay Matthews nagtrabaho ang anak ni Truth na si Peter sa barkong panghuli ng balyena noong 1839. Nakatanggap si Truth ng mga liham mula sa kanya, mula 1840 hanggang 1841. Sa wakas, noong 1842, dumaong ang barko sa pantalan ng Nantucket at sabik si Truth na muling makasama ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi makita si Peter. Hindi tiyak ang nangyari sa kanya, ang sigurado lang hindi na niya muling nabalitaan ang anak niya. Simula pagkabinata, ayon kay Truth, nakakakita siya ng pangitain at nakakarinig ng tinig. Itinuturing niya ang pakikipag-usap ng Diyos sa kanya ang mga karanasang ito. Noong 1843, naging Metodista si Truth at binago niya ang kanyang pangalan. Hanggang sa puntong iyon ng buhay niya, kilala siya bilang Isabella Balmfree. Ngunit mula sa puntong ito, makikilala na siya bilang Sojourner Truth. Sabi ni Truth, may dahilan siya sa pagpili ng bawat bahagi ng pangalan. Sojourner, dahil kailangan niyang maglakbay para ipakita sa mga tao ang kanilang kasalanan at maging tanda sa kanila. At Truth, dahil kinausap siya ng Espiritu ng Diyos at inutusang ipangaral ang katotohanan. Ikinuwento niya ito sa mga malalapit na kaibigan at kakilala na sinabing, tinatawag ako ng Espiritu at kailangan kong humayo. Pagkalipas ng ilang panahon, umalis si Truth sa New York at pumunta sa Massachusetts. Ginawa niya ito upang mangampanya laban sa pagkaalipin at marinig ang kanyang boses sa silangang Estados Unidos. Pagkatapos nito, nagsimulang dumalo si Truth sa mga pagpupulong sa kampo ng mga Millerite. Sinundan ng grupong ito ang mga turo ng Amerikanong Baptistang mangang-aral na si William Miller na nagpredikta at ng aral na malapit ng pagbabalik ni Jesus. Ayon kay Miller, babalik siya sa pagitan ng mga taong 1843 at 1844 na magwawakas sa buhay sa mundo. Si Truth ay labis na hinangaan sa mga grupong ito, dinudumog ng maraming tao tuwing siya ay nagsasalita, nangangaral o umaawit. Gayunpaman, tulad ng marami, lumayo si Truth sa kanyang Millerite na mga kasama matapos hindi mangyari ang ikalawang pagdating ni Jesus. Pagkatapos iwanan ang mga Millerite noong 1844, naging bahagi si Truth ng isang grupong itinatag ng mga abolitionista na tinatawag na Northampton Association of Education and Industry. Ang organisasyong ito ay makabago, sumusuporta sa karapatan ng kababaihan, toleransyang panreliyon at pasipismo. Si Truth ay may paniniwalang tulad ng kanyang mga kasamahan at sa suporta ng grupo, matagumpay niyang naihatid ang unang talumpate laban sa pagkaalipin. Dito nagsimula ang buhay niya bilang aktivista. Habang lumilipas ang panahon, nagpatuloy si Truth sa pagtatrabaho at pagsasalita sa publiko. Noong 1850, nakapag-ipon siya ng sapat na pera upang makabili ng bahay sa Florence, Massachusetts. Sa parehong taon, inimbitahan siyang magsalita sa unang National Women's Rights Convention na ginanap sa Worcester, Massachusetts. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumaki ang reputasyon ni Truth sa mga samahan ng mga abolitionista at pagsapit ng 1851, nagbibigay na siya ng mga lektura sa buong estado ng New York kasama ang abolitionista at tagapagsalita na si George Thompson. Gayunpaman, hindi siya tunay na sumikat hanggang makalipas ang ilang buwan. Ang sandaling nagdala sa kanya ng ganong kasikatan ay nangyari noong Mayo kung saan dumalo si Truth sa Ohio Women's Rights Convention at nagbigay ng kanyang pinakatanyag na talumpata tungkol sa karapatan ng kababaihan na kalaunan ay nakilala bilang "Hindi ba ako isang babae?"
Hiniling ng talumpating ito ang pantay na karapatang pantao para sa kababaihan at Aprikanong Amerikano. Sinasabing umakyat si Truth sa entablado na may matatag at mahinahong presensya kung saan naguluhan ang mga tagapakinig sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili at nag-atubiling maniwala na siya ay isang babae, dahilan kung bakit ganoon ang naging pamagat ng kanyang talumpati. Ang unang bersyon ng talumpati ay inilathala makalipas ang isang buwan ni Marius Robinson, isang editor ng pahayagang Ohio na The Anti-Slavery Bugle. Dumalo si Robinson sa kumbensyon at siya rin ang nagtala ng mga sinabi ni Truth. Gayunpaman, hindi kasama sa talumpati ang tanong na hindi ba't ako ay isang babae? Ni minsan, hindi ito nabanggit. Lumabas ang tanyag na parirala 12 taon matapos kasama ang bersyon ng talumpati na may timpla ng timog. Gayunpaman, lubang hindi malamang na si Truth na tubong New York at ang unang wika ay Dutch ay magsasalita gamit ang timog na idioma na ito. Radikal ang pananaw ni Truth kahit sa hanay ng mga abolisyonista. Hiniling niya ang pantay na karapatang pampulitika ng kababaihan at pinuna ang mga abolisyonista sa kawalan ng suporta sa karapatang sibil ng mga itim na kababaihan at kalalakihan. Bukod pa rito, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na sinasabing posible na mabuwag ang kilusan. Kahit nagtagumpay ang mga itim na kalalakihan, parehong puti at itim na kababaihan ay nanatiling walang karapatang bumoto at iba pang mahahalagang karapatang pampulitika. Ipinapakita ng mga pananaw na ito kung gaano kahalaga si Truth noon at ngayon sa kilusang karapatang sibil at feminist. Nang sumiklab ang digmaang sibil noong 1861 at hanggang sa pagtatapos nito, tinulungan ni Truth ang layunin ng Union sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga sundalong Aprikanong Amerikano para sa kanilang hukbo. Noong 1864, kinuha siya ng National Freedmen's Relief Association sa Washington, D.C. Masigasig nagtrabaho si Truth sa asosasyon para mapabuti ang kalagayan ng mga Aprikanong Amerikano. Noong Oktubre ng parehong taon, nakipagkita pa siya kay Pangulong Abraham Lincoln upang talakayin ang mga usaping ito. Kahit pagkatapos ng digmaan, hindi pa tapos si Truth. Tinutuon niya ang pansin sa paglaban sa segregasyong panlahi sa pampublikong transportasyon, kahirapan ng mga refugee na Aprikanong Amerikano mula Timog at kakulangan sa trabaho at lupa sa kanila. Ang matalino niyang paggamit ng kanyang reputasyon sa pamamagitan ng fotografiya at limbag ay tumulong sa kanya upang maging isa sa mga pinakakilalang tagapagsalita ng siglo. Noong 1870, inimbitahan si Truth sa White House kung saan siya ay nagkaroon ng pagpupulong kay Pangulong Grant. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik siya sa Battle Creek, Michigan at naging aktibo sa kampanya ng muling pantakbo ni Grant bilang Pangulo. Pumunta si Truth sa presinto ng botohan noong araw ng halalan para bumoto at iparinig ang kanyang tinig, ngunit tinanggihan siya dahil babae siya. Kahit sa huling yugto ng buhay niya, hindi lahat tumanggap sa pang-aaral at lektura ni Truth. Gayunpaman, may mabubuting kaibigan siya at malalakas na koneksyon sa mga makapangyarihan noon. Sa huling bahagi ng buhay ni Truth, siya'y nanghina at nagkasakit, kaya inalagaan siya ng 2 niyang anak na babae. Si Sir Sojourner Truth ay namatay noong ika-26 ng Nobyembre, 1883 sa edad na 86 sa kanyang tahanan sa Battle Creek. Ang kanyang libing ay ginanap makalipas lamang ang 2 araw sa Congressional Presbyterian Church na dinaluhan ng halos 1,000 tao. Inilibing siya pagkatapos sa Oak Hill Cemetery ng lungsod. Nagbigay ng papuri si Frederick Douglass, isang Aprikanong Amerikanong tagapagreporma ng lipunan para sa kanya sa Washington, D.C. kung saan maganda niyang binigyang diin ang mga nagawa at naging epekto nito. Kagalang-galang sa edad, kilala sa malalim na pag-unawa sa tao, kahanga-hanga sa tapang at kalayaan sa pagpapahayag. Inialay niya ang sarili sa kapakanan ng kanyang lahi at 40 taon siyang naging simbolo ng respeto at paghanga ng mga tagapagreporma saan mga dako. Maraming alaala at monumento ang itinayo upang gunitain ang buhay at nagawa ni Sir Sojourner Truth. Kabilang dito ang mga plaque, monumento at estatwa sa maraming estado sa US tulad ng Michigan, Ohio, New York, California at Washington, D.C. Maraming likang sining ang nga-inspire ni Truth at ng kanyang buhay.
Noong 1862, natapos na Amerikanong iskultor na si William Wetmore ang marmol na estatwang The Libyan Sibyl. Nanalo ang likang ito ng parangal sa London World Exhibition. Noong 1872, inatasan si artist na si Frank Carter ni Francis Teeter na ipinta ang pagkikita ni na Truth at Pangulong Abraham Lincoln na naganap noong Oktubre 29, 1864. Noong 1945, nilika ni Elizabeth Catlett ang print na Ako si Sojourner Truth bilang bahagi ng seryeng nagbibigay pugay sa paggawa ng mga itim na kababaihan. Matatagpuan ang print sa koleksyon ng Metropolitan Museum of Arts. Kalaunan ay lumika siya ng isang life-size na estatwa ni Truth na ipinakita sa Sacramento, California. Sa Estados Unidos at maging sa buong mundo, malawakang kinikilala na nag-iwan si Truth ng pamana ng tapang, pananampalataya at pakikipaglaban para sa tama at marangal. Walang duda ang buhay ni Truth at ang epekto na iniwan niya ay makikita pa rin hanggang ngayon. Sunod, pupunta tayo sa Tennessee noong ika-19 na siglo kung saan ipinanganak ang halos di kilalang alamat ng kanluran. Si Mary Fields ay ipinanganak sa Hickman County, Tennessee noong 1832. Nagtrabaho siya sa mga taniman ng bulak bilang alipin sa unang 30 taon ng kanyang buhay. Tulad ng ibang mga alipin, halos walang impormasyon tungkol sa kanyang kabataan. Dahil dito, masasabi lang natin ang posibleng kalagayan ng kanyang buhay. Ang tanging alam natin ay malamang na nalampasan ni Mary ang laki ng karamihan sa mga batang lalaki at babae sa kanilang bayan. Pagsapapit ng 18, naging napakatangkad si Mary. 6 na talampakan ng taas at tinatayang 200 libra ang bigat. Noon, kadalasan hindi sinusulat ng mga amo ang pangalan nila sa mga dokumento. Sa halip, mga numero ang ginagamit nila na isinusulat sa mga libro. Itinuring na parang ari-arian ang mga alipin at malamang na hindi naiiba si Mary Fields. Noong 1865 natapos ang digmaang sibil sa Amerika at kasabay nito, ipinagbawal na ang pagkaalipin. Sa wakas, pinalaya si Mary matapos maging alipin ng mahigit 30 taon. Hindi sigurado sa gagawin, sinundan niya ang landas ng maraming dating alipin at nagtungo sa bagong buhay sa mas magiliw na hilaga. Sa kalaunan, nakahanap siya ng trabaho bilang tagalaba at katulong sa mga steamboat sa Ilog Mississippi. Pagkatapos nito, sinasabing nagtrabaho siya sa San Antonio, Florida sa bahay ng hukom na si Edmund Dunn. Nang pumanaw ang asawa ni Dunn na si Josephine, hiniling niya kay Mary na dalhin ang 5 anak nila sa tiyahin sa Ohio. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa Ursuline Convent of the Sacred Heart sa Toledo, kung saan ang tiyahin ng mga bata na si Mary Amadeus Dunn ang ina superiora. Matagumpay na nagawa ni Mary ang tungkulin niya. Ligtas na ngayon ang 5 bata sa pangangalaga ng kanilang tiyahin. Nang tanungin si Mary ng mga madre kung kumusta ang kanyang biyahe, sumagot siya na ayos lang at sinabi rin na gusto niya talagang magyose at uminom. Dahil si Edmund Dunn ay nasa Florida at ang mga bata ay ligtas na nasa pangangalaga ng kanilang tiyahin, wala nang amo si Mary. Buti na lang, agad siyang tinanggap ng kumbento bilang tagapag-alaga ng bakuran. Ngunit ang mga kawawang madre ay walang kamalay-malay sa kanilang pinasok. Ang mga madre sa kumbento ay napakapayapa at disiplinado. Si Mary ay kabaliktaran nila. Sa loob ng susunod na 15 taon, nagtrabaho si Mary sa kumbento. Habang nandun siya, nakatanggap siya ng tirahan, pagkain, damit at binabayaran ng $50 bawat taon. Ang dating tahimik at maayos na kumbento ay tuluyang nagbago nang dumating si Mary. Maingay siya at malaya siyang magpahayag ng sarili sa gusto niyang paraan. Maraming nagulat sa tahimik na kumbento dahil dito. Totoo na mahusay niyang ginagawa ang kanyang trabaho at laging malinis ang paligid, pero natatakot ang maraming madre sa kanyang ugali. Sabi ng isang madre, Diyos lang ang makakatulong sa maglalakad sa damuhan matapos itong tabasin ni Mary. Mura siya, nagrereklamo tungkol sa mababa niyang sahod at handang makipag-away kaninuman, lalaki man o babae, anumang oras. Ikagugulat ng mga puting babae noon ang ganitong ugali. Inaasahan nilang magpakita ng mabuting asal at pagiging sunod-sunuran ang mga Aprikanong Amerikano. Pero hindi tugma si Mary sa ganitong pamantayan.
May mga tala rin na maraming madre ang nagreklamo tungkol sa kanyang pag-uugali at pagiging mahirap pakisamahan. Bagamat nahirapan si Mary na mag-adjust sa tahimik na buhay sa kumbento, nagkaroon siya ng isang mahalagang kaibigan, si Ina Amadeus Dan, ang lubos na iginagalang at minamahal na ina superyora ng kumbento. Si Ina Amadeus ay isang matapang na tao na kilala sa kanyang karisma at kawalang takot. Magkasundo sila ni Mary at tumibay pa ang pagkakaibigan nila. Noong 1884, inatasan siya ng obispo sa gawaing misyonero at ipinadala sa teritoryo ng Montana para magtayo ng mga paaralan para sa mga batang katutubong Amerikano. Pagkalipas ng isang taon, si Inang Amadeus ay malubhang nagkasakit, marahil dahil sa pulmonya. Sa kabila ng lahat ng kahinaan ni Maria, siya ay may matibay na katapatan at pusong ginto. Nang mabalitaan niyang may sakit ang kaibigan, iniwan niya lahat at tiniis ang 1,600 milyang biyahe mag-isa papuntang Cascade, Montana. Nanatili si Maria kay Inang Amadeus hanggang gumaling ito at naging mahalaga sa pag-aalaga para sa kanyang paggaling. Noong una, balak ni Maria bumalik sa kumbento sa Ohio kapag gumaling na ang kanyang mahal na kaibigan. Gayunpaman, nagustuhan niya ang kanluran kaya nagpasya siyang manatili doon. Pagkatapos nito, nagsimula magtrabaho si Maria sa isang kumbento sa Montana malapit sa Cascade. Ilang taon siyang tumulong sa pagpapatayo ng mga simbahan at iba pang gusali malapit sa kumbento. Mahusay siyang manggagawa at tumangging magpatulong sa mga lalaki habang buhat ang mabibigat na kahoy at bato sa likod. Nang matapos ang konstruksyon, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho para sa kumbento, ngunit na yon ay mas naging tuwiran ang pakikitungo niya sa mga madre. Bagamat tapat niyang pinagsilbihan ang mga madre sa mahirap at liblib na komunidad, ang kanyang ugali at mga kilos ay nagdulot ng lalong pag-aalala sa obispo. Ilang buwan pa lang ang lumipas at marami na ang nagreklamo sa obispo tungkol sa kanyang pag-uugali. Hindi lang naninigarilyo, umiinom at nagmumura ang kanyang bagong empleyado, kundi nagbibihis din siya na parang lalaki. Ang mga pagpapahalagang ito na hindi talaga tugma sa simbahang Katoliko ay nagdulot ng tensyon. Ang huling patak ay nang makipagtalo si Mary sa bastos na janitor ng kumbento. Naging marahas ang sitwasyon at pareho silang nagbunot ng baril laban sa isa't isa. Pagkatapos nito, inutusan siya ng obispo na umalis sa kumbento at huwag nang bumalik. Ito ang unang pagkakataon matapos ang maraming taon na malaya na si Maria na pag-isipan kung ano ang gusto niyang gawin. Kailangan muna niyang maghanap buhay para mabuhay. Para matustusan ang sarili, ginawa niya ang iba't ibang klase ng trabaho tulad ng pagtatrabaho sa bukid, pag-aalaga ng mga hayop, paglalaba para sa ibang tao at maging ang pagkukumpuni ng mga gusali. Sa panahong ito, binansagan siya ng mga katutubong Amerikano bilang puting uwa. Sabi nila, tinawag siyang ganoon dahil kilo siya parang puting babae kahit maitim ang balat niya. Dahil siya ang una at isa sa iilang Aprikanong Amerikano sa bayan, hindi alam ng mga lokal na puti kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Sinulat ng isang batang babae sa paaralan ang tungkol kay Mary sa isang sanaysay. Umiinom siya ng whiskey, nagmumura at republikano siya kaya itinuturing siyang masama at mababa. Habang lumilipas ang panahon, nag-iba ang mga opinyon tungkol sa kanya sa bayan. Nagtayo siya ng isang restaurant at nagpasyo siyang maghay ng pagkain sa kahit sino kahit wala silang pambayad. Sa kasamaang palad, ang kanyang ugali na magbigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan ang naging dahilan ng pagsasara ng kanyang negosyo. Matapos ang 10 buwan, nagsara ang restoran niya dahil nalugi. Sa panahong ito, madalas na siya makita sa mga saloon, umiinom ng malalakas na alak at nasasangkot sa mga barilan. Noong 1875, nag-donate si Ina Amadeus, dating niyang kaibigan, ng dilidensya para hikayatin ang paglalakbay sa liblib na rehiyon. Ibig sabihin, magagamit ito ng tanggapan ng koreo ng Estados Unidos para magbukas ng star route at mapabilis ang paghahatid ng sulat. Bagamat 63 anyos na si Mary, kinuha siya ng serbisyong postal ng Estados Unidos bilang tagahatid ng sulat.
Sa kabila ng matinding kompetisyon, nauha ni Mary ang hinahangad na posisyon dahil sa kanyang matatag na reputasyon at sa bilis niyang magkabit ng kabayo sa harness kumpara sa ibang aplikante na pawang mga lalaki at halos kalahati ng kanyang edad. Siya ang pangalawang babae at unang Aprikanong-Amerikano na nagtrabaho bilang tagahatid ng sulat sa Star Route. Hindi ito madaling trabaho. Siya ang namamahala sa ligtas na paghahatid at pagprotekta ng mga sulat laban sa mga magnanakaw at tulisan. Tinatanggap niya ang mga sulat mula sa ilang tren, inilalagay ito sa karweng de kabayo at nilalampasan ang iba't ibang uri ng daan mula sa magagaspang na kalsada hanggang sa mapuputik na bukirin. Mabilis siyang nakilala bilang maasahan. Hindi siya kailanman lumiban sa trabaho at dahil dito nakuha niya ang palayaw na Stagecoach Mary. Mahusay niyang pinamunuan ang grupo ng ilang kabayo at isang mule na si Moises. Kapag makapal ang nyebe at hindi na makagalaw ang mga kabayo, magsusuot siya ng snowshoes, isasabit ang mga bag ng sulat sa balikat at maglalakad papuntang bayan. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na tangkad, laki, matigas na ugali at reputasyon, may ilan pa ring nag-aakalang kaya nila siyang lamangan. Laging may dalang rifle at revolver si Mary para ang sinumang manggugulo ay agad niyang mapatigil sa pamamagitan ng isang tama ng bala. May balita na pinalayas niya ang galit na grupo ng lobo gamit ang rifle niya. Maaring totoo ito dahil alam naman natin na napakahusay niyang bumaril. Inihalin tulad ang ugali niya sa isang oso na grizzly. Si Stagecoach Mary ay hindi dapat inahamon sa anumang sitwasyon. Gayunpaman, marami pa ring hangal ang gumawa nito. Isang beses, may lalaking matinding nakainsulto kay Mary. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng mga bato hanggang sa siya ay umiyak. Isa pang pagkakataong may sumubok sa kanya ay nang hamunin siya ng isang cowboy sa duelo. Tinanggap niya ang hamon. Sa simula ng duelo, mabilis niyang nabunod ang revolver niya kaya natalo agad ang kalaban. Sadya ni Mary na paputukan malapit sa ulo ng kalaban para maramdaman ang hangin ng bala. Natakot ang lalaki kaya agad siyang sumuko at hindi na muling kinausap si Mary. Si Stagecoach Mary ay naging iginagalang at minahal na tanyag na tao sa Cascade. Bagamat siya ay malakas at nakakatakot, hinangaan ng mga taga roon ang kanyang pagiging mapagbigay at kabaitan sa mga bata. Nagsasara rin ang mga paaralan sa bayan tuwing kaarawan niya bawat taon bilang pagdiriwang ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang kasikatan, binibigyan siya ng libreng pagkain ng mga lokal na kainan at sa mga saloon, lahat ay gustong makipag-usap sa kanya. Nagpatupad ang Montana ng batas na nagbabawal sa mga babae sa mga sabungan. Hindi na pinapayagang uminom si Mary sa isa sa paborito niyang lugar. Pero binigyan siya ng alkalde ng Cascade ng exemption. Bukod pa ron, walang nagtatangkang paalisin siya. Noong 1903 sa edad na 71, inabutan na rin siya ng katandaan. Matapos ang 8 taon ng serbisyo, nagretiro si Mary Fields mula sa Star Route Mail Carrier Service. Sa nalalabing buhay niya, inialay niya ang sarili sa pag-aalaga ng mga bata sa Cascade at nagpatakbo ng laundry service sa bahay. Si Mary Fields ay namatay dahil sa pagkabigo ng atay noong 5 ng Disyembre 1914 sa Columbus Hospital sa Great Falls sa edad na 82. Nagluksa ang bayan matapos siyang mamatay. Ang kanyang pagpanaw ay nagtakda ng pagtatapos ng isang panahon. Ang kanluran ay puno ng matatapang at malalakas na tao pero wala ni isa sa kanila ang katulad ni Stagecoach Mary. Maraming maalamat na tauhan sa Wild West ang napalabis ang mga kwento tungkol sa kanila na nahaluan ng katang-isip at katotohanan. Pero hindi ito kailangan para kay Stagecoach Mary. Tinawag siyang isa sa pinakamalayang kaluluwa sa mundo. Inilibing si Mary Fields sa labas ng Cascade. Isa ito sa pinakamalaking libing na nakita ng bayan. Sa huling kwento natin, balik tayo sa unang bahagi ng 19 na daang sa Missouri. Ipinangana si Freda Josephine McDonald noong 3 ng Hunyo, 1906 sa St. Louis, Missouri. Ang kanyang ama, si Eddie Carson, ay isang vaudeville drummer, ngunit hindi nagtagal matapos ipanganak si Josephine, iniwan niya ito pati na rin ang ina ni Josephine na si Carrie McDonald.
Dahil mag-isa niyang pinalaki ang anak, isinuko niya ang pangarap maging musical dancer at nagtrabaho bilang labandera. Di nagtagal, nakilala ni Kerry ang isang mabait na lalaki na si Arthur Martin at nagpakasal ang magkasintahan. Lumaki ang pamilya ng mga anak si Kerry ng isang anak na lalaki at 2 babae, pero mas dumami ang kailangang pakainin at laging walang trabaho si Martin. Napakakaunti ng pera ng pamilya. Lumaki si Josephine sa isang mahirap na komunidad na karamihan ay binubuo ng mga paupahang bahay, mga bahay aliwan at mga apartment na walang sariling palikuran. Bilang bata, madalas siyang nakasuot ng luma at mahihirap na damit at palaging gutom, ngunit natuto siyang maging madiskarte sa buhay. Dahil kapos ang suporta ng kanyang mga magulang, lumaki siyang naglilinis ng bahay at nag-aalaga ng bata para sa mayayamang puti. Nagsimula raw siyang magtrabaho noong 8 taong gulang para matulungan ang pamilya at mga nakababatang kapatid. Madalas siyang hindi maganda ang trato at habang nagbabantay ng bata, pinaalalahanan siyang huwag halikan ng sanggol. Minsan, napaso ang kamay ng babae dahil sobra ang sabong nilagay niya sa labada. Dahil ginugol niya ang karamihan ng kanyang araw sa pagtatrabaho, hindi na siya nakapag-aral matapos ang edad na 8. Gayunpaman, noong mga 11 taong gulang siya, bumalik siya sa paaralan kahit na 2 taon lang. Noong 13 anyos siya, tumakas siya sa kanilang bahay at nag-waitress sa dating club ng mga tea super. Matagal siyang tumira sa squatter ng St. Louis, natutulog sa karton na barong-barong at naghahanap ng pagkain sa basura. Habang nagtatrabaho doon, nakilala niya at di nagtagal ay pinakasalan ang isang lalaking na dangalang Willie Wells. Kahit bata pa, siniguro ni Josephine na may sarili siyang kita at hindi umaasa sa iba. Hindi karaniwan para sa babae noong panahon niya. Ilang linggo matapos ikasal, humina ang kanilang relasyon. Bilang independentang babae, hindi siya nakatubiling iwan si Willie Wells kahit mahirap para sa kanya. Sa panahong ito, unang nagsimulang sumayaw si Josephine, tinupad ang pangarap na minsang hinangad ng kanyang ina. Namana niya ang talento ng ina at pinahusay ito sa mga pantatanghal sa lansangan at club. Sa loob ng ilang buwan, naglilibot na siya sa Amerika kasama ang Jones Family Band at Dixie Steppers, nagpapalabas ng iba't ibang nakakatawang show at siya ay 13 taong gulang pa lang. Noong 1921, ikinasal muli si Josephine sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito sa isang lalaking nagngangalang Willie Baker. Pagkalipas ng ilang taon, naghiwalay sila pero pinili niyang panatilihin ang apelyido nito habang buhay. Sa kalaunan, nag-audition siya bilang chorus girl para sa Dixie Steppers at sa produksyon ni Blake na Shuffle Along. Gayunpaman, tinanggihan siya. Sabi ng tagapag-ayos dahil daw masyado siyang payat at masyadong maitim. Kahit ganito, nagpasya pa rin siyang aralin ang mga linya ng koro at routine. Kahit na mahirap ito, sabay niyang ginawa ang pag-ensayo at pantatrabaho. Noong 1923, nagbunga ang kanyang desisyon. Nakuha ni Josephine ang isang papel sa musical na Shuffle Along bilang miyembro ng koro. Habang nga sa entablado, iginulong niya ang kanyang mga mata at sinadyang umarte ng parang lampa. Dahil sa ganitong pagpapatawa, minahal siya ng mga manonood. Upang mas makilala sa showbiz, lumipat siya sa New York City noong 1924 kung saan nakakuha siya ng mga papel sa Broadway. Una siyang nag-perform sa Chocolate Dandies at pagkatapos ay sa Plantation Club kasama ang iba pang mga bituin tulad ni Ethel Waters. Mula, naging paborito siya at nagkaroon ng magandang reputasyon. Noong 1925, naglakbay si Josephine papuntang Paris upang mag-perform sa La Revue Negre sa Théâtre des Champs-Élysées. Sa Paris, lalong umunlad ang kanyang karera. Libo-libo ang naakit niya sa kanyang mga palabas at nakatulong dito ang pagkahumaling ng mga Pranses sa American jazz at sa lahat ng kakaiba. Sa isang particular na pantatanghal na tinawag na Dance Sauvage, kung saan balahibong palda lang ang suot niya, palaging namamangha ang mga manonood na Pranses. Sa panahong ito, gumawa ng mga hakbang si Josephine para labanan ang rasismo at diskriminasyon na umiiral sa Europa.
Para magawa ito, hiniling niya na magkaroon ng non-discrimination clause ang kanyang kontrata. Ibig sabihin nito, dapat magkakasamang manood ang lahat ng tao anuman ang lahi. Kahit maliit lang ang hakbang, ipinagpatuloy niya ang pagsusulong ng pantay na karapatan sa mas malawak na saklaw. Nang magsara ang La Revue Neg, si Josephine ay naging bida sa iba't ibang palabas sa kilalang Folies Bergère musical. Dito, ang kanyang mapangakit na sayaw ang nadala sa kanya sa kasikatan. Ang pinakasikat niyang palabas ay La Folie du Jour at kahanga-hangaladi ang kanyang performance sa bawat pagtatanghal. Ang namumukutangi sa kanyang mga palabas kumpara sa iba ay ang kanyang kasuotan. Sumasayaw siya na may palamuting palda na may 16 na saging. Pagsapit ng 1,927 si Josephine ay isa na sa pinakamataas ang bayad ng mga performer sa Europa. Ang kanyang talento ay nagbigay sa kanya ng paghanga mula sa malalaking personalidad sa kultura tulad na Pablo Picasso, Ernest Hemingway at E.E. Cummings. Ito ang sinabi ni Hemingway tungkol sa kanya. Siya ang pinakakapansin-pansing babae na nakita ng sinuman. Bukod pa rito, nakipagsabayan siya sa mga sikat na artista noon tulad na Gloria Swanson at Mary Pickford bilang pinakamadalas kunan ng litrato na babae sa buong mundo. Ang kanyang kasikatan ay nagbunga ng iba't ibang palayaw tulad ng Itim na Venus at Itim na Pelas. Sinasabing habang nasa rurok ng kanyang karera, nakatanggap siya ng mahigit 1,000 na alok ng kasal. Dahil sa tagumpay na ito, nakuha niya ang mga papel sa 2 pelikula. Noong 1934 siya ang bida sa Zoo at makalipas ang 1 taon ay sa Prinsesa Tam naman. Sa kanyang naipon mula sa mga pagtatanghal at sa kinita niya bilang aktres, bumili siya ng magandang ari-arian na pinangalanan niyang Les Milandes na matatagpuan sa sinaunang bayan ng Castelnau-Fayrac sa Timog Kanluran ng Pransya. Dahil sa kanyang malaking yaman, pinundohan niya ang paglipat ng buong pamilya niya sa ari-arian kasama siya, iniwan ang kanilang tahanan sa St. Louis, Missouri. Noong 1936 bumalik si Josephine sa Estados Unidos para maging bida sa Ziegfeld Follies. Kahit matagumpay siya sa Europa, umaasa pa rin siyang sumikat sa sariling bansa. Ngunit naging sakuna ito. Ang mga Amerikanong manonood ay napaka-hostile at tila ang dahilan nito ay ang kulay ng kanyang balat. Ang rasistang reaksyon mula sa tao at pahayagan ay labis na nagpasakit ng kanyang damdamin. Mabilis siyang bumalik sa Pransya at noong 1937, ikinasal si Josephine sa ikatlong pagkakataon sa isang Pranses na industrialistang nagngangalang Jean Leon. Mahigit 10 taon nang naminirahan si Josephine sa Pransya at kahit 1 taon lang tumagal ang kasal niya kay Jean Leon, sapat na yon para makuha niya ang pagkamamamayang Pranses. Nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagtrabaho si Josephine sa Red Cross. Dumalo rin siya sa mga kaganapan at kasiyahan kasama ang matataas na opisyal ng iba't ibang bansa. Nakikihalubilo siya at ginagamit ang alindog para mangalap ng impormasyon sa kinaroroonan ng tropang Aleman. Sa pagsakop ng Pransya, naging kasapi siya ng malayang puwersang Pranses. Noong dekada 1940, naglakbay siya sa Hilagang Aprika at iba't ibang kolonya ng Pransya. Sa kanyang mga paglalakbay, pinanatili niyang mataas ang moral ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagkanta upang sila'y aliwin. Gayunpaman, habang nakikipagtulungan siya sa French Resistance, ay nagawa niya ang kanyang pinakamahalagang gawain. Bilang undercover, nagpuslit siya ng mga lihim na mensahe sa music sheet at pati sa panloob niya. Sa panahong ito rin niya huling naranasan ang pagkalaglag ng sanggol. Dahil dito, kinailangan siyang operahan at nagkaroon pa ng matinding impeksyon. Pagaling niya, ipinagpatuloy niya ang pag-aaliw sa sundalo at pagpuslit ng mensahe. Dahil sa mga pagsisikap na ito, ginawaran siya ng pinakamataas na parangal militar ng Pransya, kabilang ang La Croix de Guerre, La Rosette de la Resistance at La Légion d'Honneur. Pagkatapos ng digmaan, ilang taon nanirahan si Josephine sa kanyang lupain.
Sa panahong ito, nagpakasal siya kay Joe Buyon, isang Pranses na konduktor ng orkestra. Noong dekada 1956, bumalik si Josephine sa Estados Unidos upang labanan ang rasismo at suportahan ang kilusan para sa karapatang sibil. Sumali siya sa mga demonstrasyon, nag-boycott ng mga diskriminatoryong club at concert venue at ginamit ang impluensya para ilantad ang patuloy na problema sa Estados Unidos. Isang beses habang nasa New York kasama ang kanyang asawa, tinanggihan sila ng reserbasyon sa 36 na hotel dahil sa diskriminasyon sa lahi. Dahil sa labis na pagkadismaya, nagsulat si Josephine ng mga artikulo ukol sa diskriminasyon sa Estados Unidos. Ibinunyag din ni Josephine ang dinakasulat na patakaran ng ilang club na ayaw sa mga itim na parokyano. Pinagalitan din niya ang dati niyang kakampi at kolumnistang si Walter Winchell dahil hindi siya ipinagtanggol. Tumugon si Walter Winchell sa pagpuna at inakusahang simpatya siya sa komunismo na mabigat na paratang noon. Dahil dito, kinansela ang work visa ni Josephine. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa Pransya at halos isang dekada bago siya muling pinayagang makabalik sa kanyang sariling bansa. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa, idineklara ng National Association for the Advancement of Colored People ang ika-20 ng Mayo bilang araw ni Josephine Baker. Noong 1963, lumaok siya sa March on Washington at isa siya sa mga kilalang tao na nagsalita sa harap ng napakaraming tao. Isa sa mga bahagi ng kanyang talumpati na tumatak ay nang sinabi niya, "Nakapasok na ako sa mga palasyo ng mga hari at reyna at sa mga tahanan ng mga panggulo at marami pang iba. Pero di ako makapasok sa hotel sa Amerika para makakuha ng kape at doon ako nagalit. At kapag ako'y nagagalit, alam niyo namang hindi ko napipigil ang magsalita at mag-ingat kayo dahil kapag nagsalita si Josephine, naririnig ito sa buong mundo." Matagal na siyang nag-aampon ng mga sanggol mula sa iba't ibang bansa. Sa kabuuan, nag-ampon siya ng 12 mga bata. Tinawag niyang Rainbow Tribe ang kanyang malaking pamilya. Ginawa ito ni Josephine upang patunayan na ang mga batang mula sa iba't ibang lahi at relihiyon ay maaari pa ring maging magkakapatid. Madalas dumalaw ang mga bisita sa kanilang estate at napapatunayan nilang totoo ang sinasabi niya. Masaya ang mga bata at namuhay silang magkakasama ng may pagkakaisa. Noong Enero 1966, nagtanghal si Josephine sa Teatro Musikal de la Habana sa Cuba. Personal siyang inanyayahan ni Fidel Castro upang ipagdiwang ang ika-7 anibersaryo ng kanyang revolusyon. Ang palabas niya ay nagbasag ng record sa dami ng nanood. Pagkalipas ng 2 taon, nawala kay Baker ang syato dahil sa utang. Naging tampok ito sa mga balita sa unang pahina. Kinailangan siyang pilit na palisin sa lugar dahil ayaw niyang bitiwan ito. Buti na lang, tinulungan siya ng kaibigang si Prinsesa Grace ng Monaco at pinundohan ng apartment nila ng mga anak niya. Habang tumatagal, palaging bumabalik si Josephine mula France papuntang Estados Unidos. Sa isang pagbisita, nagsimula siya ng ugnayan sa Amerikanong artist na si Robert Brady. Sa puntong ito ng kanyang buhay, si Josephine, higit sa lahat, ay naghahanap ng isang platonic na relasyon. Sa kabutihang palad, ganon din ang naramdaman ni Brady. Dahil hiwalay na siya ngayon sa kanyang ika-4 na asawa, si Joe Buyon, malaya na siyang makasama si Brady. Noong Setyembre 1973, nagpunta ang dalawa sa Acapulco, Mexico. Habang nandoon, nagpalitan sila ng mga panata ng kasal sa walang laman na simbahan. Bagamat sa batas, hindi sila opisyal na kasal dahil walang saksi, mahalaga ito para sa kanilang pinagsamahan. Inilihim ni Josephine ang mga nangyari sa Acapulco dahil naniniwala siyang pagtatawanan ito ng media kapag nalaman nila. Kalaunan ng taon na iyon, pumayag si Josephine na magtanghal sa Carnegie Hall sa New York. Kinakabahan si Josephine bago magsimula ang palabas dahil sa hindi magagandang karanasan niya noon sa Amerika. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng mga tao ng standing ovation. Dahil sa mainit na pagtanggap, napaiyak siya sa entablado sa harap ng mga manonood. Noong Abril 1975 sa edad na 68, si Josephine ay nag-premiere sa Bobino Theater sa Paris.
Ito ang unang pagtatanghal sa serye para ipagdiwang ang ika-50 anibersaryo ng kanyang unang pagganap sa Paris. Sa palabas, ipinakita ni Josephine ang iba't ibang routine mula sa matagumpay niyang karera. Ang mga review na natanggap niya ay ilan sa pinakamahusay niya kailanman. Gayunpaman, ilang araw lang ang lumipas nung ika-12 ng Abril 1975 si Josephine Baker ay nawalan ng malay at namatay dahil sa pagdurugo sa utak. Sa araw ng kanyang libing, mahigit 20,000 katao ang pumila sa mga kalsada ng Paris upang masaksihan ang prosesyon. Pinarangalan din siya ng pamahalaan ng Pransya ng 21 gun salute. Dahil dito, si Josephine ang kauna-unahang Amerikanang babaeng inilibing sa Pransya na may parangal militar. Noong 1991 nilabas ang pelikulang The Josephine Baker Story na batay sa kanyang buhay. Nanalo ang pelikula ng 5 Emmy Awards at 1 Golden Globe. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at kung napanood ninyo ito hanggang dulo, isang espesyal na pasasalamat para sa inyo. Sana nagustuhan at naging interesante sa inyo ang mga kwento. Kung may mga suhestiyon kayo, siguraduhin ipaalam sa akin sa ibaba sa mga komento at sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mauna kayong makapanood ng lahat ng videos ko kapag nag-upload ako. Hanggang dito na lang muna. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Life. Salamat!